Nagsisimula ang kwento kay Bubbles at Wendell, isang mag-asawa na 10 taon ng kasal. Ipinahayag ni Bubbles ang kanyang kagustuhan na magsimba kasama ang kanyang asawa, at pumayag naman si Wendell. Ngunit kahit na ginawa ni Wendell ito, ramdam pa rin ni Bubbles ang isang malaking puwang sa kanilang relasyon. Hindi siya masaya sa kanilang pagsasama dahil hindi na ipinapakita ng kanyang asawa ang pagmamahal tulad ng dati. Ang pangunahing problema ay nagmumula sa kanilang kawalan ng anak kahit na 10 taon na silang magkasama. Kahit na hinahangad ni Bubbles ang pag-ibig at romansa, tila malayo si Wendell, dahilan upang maramdaman ni Bubbles ang pagkakahiwalay at kawalan ng kasiyahan. Isang araw, bumisita si Bubbles sa kapatid ni Wendell na si Tisoy, sa dahilan na bibili siya ng painting para sa kanyang kwarto. Bagamat sinabi niyang ito'y para sa dekorasyon, ang tunay na dahilan ay ang kanyang kalungkutan, na naghahanap ng aliw sa kumpanya ni Tisoy. Pagkatapos ng kanilang maikling pagkikita, umuwi na si Bubbles. Pagdating sa bahay, binanggit ni Wendell ang tungkol sa pag-aampon, at iminungkahi niyang isaalang-alang nila ito. Subalit, mariing tinanggihan ni Bubbles ang ideya, ipinaliwanag na hindi niya kayang mahalin ang isang batang hindi kadugo. Sa kabila ng pag-aalburuto ng kanyang asawa, hindi nito napilit si Bubbles na baguhin ang kanyang desisyon. Ang tensyon sa pagitan nila dahil sa hindi pagkakaunawaan ay lalong nagpapalala sa kanilang relasyon dahil magkaiba sila ng pananaw sa pagbubuo ng pamilya. Kinabukasan, muling bumisita si Bubbles kay Tisoy ng palihim mula sa kanyang asawa. Nag-imbento siya ng kwento kay Wendell, sinabing nasa bahay siya ng kanyang kaibigan. Naakit sa kagandahan ni Bubbles, nagsimulang kuhanan ni Tisoy ng litrato si Bubbles. Kahit na hindi komportable si Bubbles, pumalag siya, dahil natatakot na magalit si Wendell kapag natuklasan nito ang mga larawan. Ngunit iginiit ni Tisoy na ang mga ito ay para sa isang audition at hindi para sa kanyang sarili, kaya't nagpatuloy siya sa pagkuha ng mga larawan ni Bubbles. Gayunpaman, aksidenteng natawagan ni Bubbles si Wendell habang nag-uusap sila ni Tisoy, hindi namamalayan na narinig ng kanyang asawa ang kanilang pag-uusap. Dito nalaman ni Wendell na kasama ni Bubbles si Tisoy at hindi ang kanyang kaibigan. Habang nag-uusap, binuksan ni Bubbles kay Tisoy ang kanyang pagkadismaya sa kawalan ng interes ni Wendell sa pakikipag-clap-clap. Inamin na si Wendell ay nakikipagniig lamang sa kanya tuwing Sabado at palaging tinatanggihan ang kanyang mga paglalamang. Sinagot ni Tisoy ito sa pamamagitan ng pamumuna kay Wendell. Inaakusahan siya ng selos dahil sa pagtutok ni Tisoy sa pagpipinta. Ngunit ang totoo, si Wendell ay nawawalan ng respeto kay Tisoy dahil sa pagiging pabigat nito, umaasa lamang sa buwan ng allowance. Binabalewala ni Wendell ang sining ni Tisoy, at nang umabot sa sukdulan, galit na itinapon ni Wendell ang painting ni Tisoy sa pool, lalong nagpapalalim sa hidwaan sa loob ng kanilang pamilya. Ilang araw ang lumipas, muling bumisita si Bubbles kay Tisoy at natulog sa kanyang kama. Samantala, nadiskubre niyang itinapon ng kanyang asawa ang painting ni Tisoy sa pool, na nagbunsod ng mainit na pagtatalo sa pagitan nila. Iwinaksi ni Wendell ang alalahanin ni Bubbles, sinasabing hindi niya nagustuhan ang painting. Ngunit alam ni Bubbles ang tunay na dahilan, na ang galit ni Wendell kay Tisoy ang nagtulak sa kanya sa ginawa. Isang araw, muling bumisita si Bubbles kay Tisoy upang tingnan ang mga litratong kinunan nito ilang araw na ang nakalipas. Namangha siya sa mga larawan at pinuri ang talento ni Tisoy. Subalit, ang kanilang interaksyon ay naging mapanukso, at nagsimulang gumawa ng mga hakbang si Tisoy patungo kay Bubbles. Dahil sa hindi nasisiyahan sa kanilang kasal at nahuhumaling sa atensyon ni Tisoy, tumugon si Bubbles sa kanyang pagmamahal. Sa kabila ng pagkakasala sa kanyang pagtataksil, hindi napigilan ni Bubbles ang sarili at pumasok sa isang romantikong ugnayan kay Tisoy. Bagaman labis ang pagdurusa sa kanyang konsensya, naramdaman ni Bubbles na wala siyang kapangyarihan na pigilan ang pag-usbong ng kanilang relasyon. Isang umaga, habang natutulog si Bubbles, lumapit sa kanya ang kanyang asawa at ipinaalam na aalis ito ng ilang araw para sa trabaho. Naramdaman ni Bubbles ang labis na kasiyahan sa ideya ng kanyang pag-alis. Ang kanilang mga kamakailang alitan tungkol sa painting ay nagdulot ng lamat sa kanilang relasyon ng halos 1 linggo, kaya't sabik si Bubbles na makalaya mula sa tensyon. Kinagabihan, habang nag-iisa sa bahay, tinawagan ni Bubbles si Tisoy, naghahanap ng kasama. Nang dumating ito, humanga si Tisoy sa kanyang hitsura, ngunit nang sinubukan itong simulan ang pagiging malapit, nag-alinlangan si Bubbles, ipinaalala kay Tisoy ang kanilang nakaraang pagkakamali at sinabing inanyayahan niya ito para sa pagkakaibigan, hindi romansa. Sumang-ayon si Tisoy at nag-usap sila habang magkasama. Paglaon, iminungkahi ni Tisoy na umalis na siya dahil gabi na, ngunit pinilit ni Bubbles na manatili ito, ipinahayag ang kanyang kalungkutan sa pagiging mag-isa. Dinala niya si Tisoy sa kwarto at hiniling na matulog ito sa tabi niya. Ngunit habang lumalalim ang gabi, lumakas ang pagnanasa ni Bubbles,
at nauwi ito sa isa pang romantikong pag-uugnayan sa pagitan nila. Kinabukasan, umalis si Tisoy sa bahay ni Bubbles nang walang salita, iniwan siya ng pakiramdam na baka hindi totoong may malasakit si Tisoy sa kanya. Gayunpaman, isang mahalagang revelasyon ang bumaligtad sa kwento, isiniwalat na ang pagtataksil ni Tisoy ay paraan ng paghihiganti laban sa kanyang kapatid na si Wendell. Ang dahilan sa likod ng kanyang mga kilos mula sa panunukso hanggang sa pakikipagklap-klapan kay Bubbles ay ang maruming nakaraan ni Wendell. Minolestya ni Wendell si Tisoy noong bata pa siya. Determinado si Tisoy na maghiganti at sirain ang buhay ni Wendell, kaya't ginamit niya ang pakikipagrelasyon kay Bubbles bilang paraan upang ipalasap kay Wendell ang parehong trauma. Pagbalik ni Wendell sa kanilang tahanan, natagpuan niya si Bubbles na umiiyak. Umiiyak siya dahil sa kanyang pagkakasala mula sa maalab na gabi na kasama si Tisoy. Hindi alam ni Wendell ang pagtataksil, kaya tinanong niya si Bubbles kung bakit siya umiiyak. Itinago ni Bubbles ang katotohanan at sinabi na ang kanyang mga luha ay dahil sa kalungkutan ng pagiging mag-isa sa bahay. Ilang araw ang lumipas, nag-reach out si Tisoy kay Bubbles, hinihiling na magpunta ito sa kanyang bahay. Bagamat nasaktan si Bubbles sa biglaang pag-alis ni Tisoy noong huli silang magkasama, pumayag pa rin siyang makipagkita sa kanya, hindi mapigilan ang hatak ni Tisoy sa kanya. Kahit halo-halo ang kanyang nararamdaman, napagtanto ni Bubbles na lumalalim ang kanyang pagdepende kay Tisoy at hindi na niya kayang mabuhay nang wala ito. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, nadama ni Bubbles ang isang bagong kasiyahan at kaligayahan sa tuwing magkakasama sila ni Tisoy. Ang kanyang presensya ay tila binubura ang mga dating nararamdaman ni Bubbles na depresyon at kalungkutan, at muli siyang nakakaranas ng saya. Ang positibong pagbabagong ito ay kahit na sa kanyang pakikitungo sa kanyang asawa, napapansin niyang mas masigla na siya sa pakikipag-usap dito. Isang araw, habang nag-aalmusal, dumating si Tisoy sa bahay ni Bubbles nang walang paabi, ikinagulat ng lahat. Sa kabila ng unang pagkabigla, nag-usap sila, at lalong natuwa ang ina ni Bubbles na makita si Tisoy. Maging ang pag-aasawa ni Tisoy ay naungkat, at iminungkahi ng ina ni Bubbles na panahon na para mag-settle down si Tisoy. Ngunit, si Bubbles ay nakaramdam ng pagkabalisa sa paksa ng pagpapakasal ni Tisoy dahil malalim ang kanyang pagmamahal dito. Hindi na kayang tiisin ni Bubbles ang usapan, kaya't siya'y nagpaalam at nagtungo sa kusina. Napansin ni Tisoy ang pagkabalisa ni Bubbles, kaya't sumunod ito sa kanya upang aliwin siya sa pamamagitan ng mga mapagmahal na kilos at halik. Hindi pinansin ni Tisoy ang paalala ni Bubbles na naroon ang kanyang asawa, at patuloy na naghanap ng pagiging malapit sa kanya. Ang kanilang pribadong sandali ay nabulabog nang makita sila ng isa sa mga kasambahay ni Bubbles na naghahalikan. Sa kabila ng nasaksihan, pinili ng kasambahay na manahimik. Madalas maramdaman ni Bubbles ang lumalaking distansya sa pagitan nila ng kanyang asawa, napansin niyang unti-unti nang nawawala ang interes nito sa kanya. Ang pagkaalam na ito ay nag-iwan kay Bubbles ng pakiramdam ng kawalan ng saysay at kaligayahan sa kanyang buhay. Bagamat nananatili siyang tapat sa kanilang kasal, ninais ni Bubbles ang pagmamahal at atensyon na dati niyang natatanggap mula sa kanyang asawa. Sa paglipas ng panahon, umabot ang kanyang pagkadismaya sa sukdulan, dahilan upang gawin niya ang isang marahas na desisyon. Dahil sa pakiramdam ng pagka-overwhelm at kawalan ng suporta sa kanyang kasal, napagpasyahan ni Bubbles na tapusin na ito. Walang sinabi sa kanyang asawa, inimpake niya ang kanyang mga gamit, nag-iwan ng liham, at iniwan ang kanilang tahanan. Nang malaman ni Wendell na si Tisoy ang naka-impluwensya kay Bubbles na iwan ang kanilang kasal, sumiklab ang galit nito, at agad na hinarap si Tisoy. Nanginginig sa galit, tinanong ni Wendell si Tisoy kung bakit nito pinakialaman ang kanilang relasyon. Inakusahan niya si Tisoy ng panghihimasok at pagsira sa kanilang pagsasama. Ngunit, ang mga kilos ni Tisoy ay nakaayon sa kanyang kagustuhan na maghiganti at pahirapan si Wendell at si Bubbles. Sa kabila ng babala ni Wendell na layuan si Bubbles, hindi natinag si Tisoy at binaliwala ang banta, ipinakita ang kanyang kawalan ng respeto sa mga salita ni Wendell. Bagamat masaya si Bubbles na iwanan ang kanyang kasal para sa isang bagong simula, nahihirapan naman si Wendell na tanggapin ang kanyang pag-alis ng walang paliwanag. Gayunpaman, sa gitna ng kanilang sitwasyon, natuklasan ni Bubbles na siya ay buntis, at ang ama ay si Tisoy. Kaagad niyang kinontak si Tisoy at nagkasundo silang magkita sa isang hotel upang pag-usapan ang sitwasyon. Doon, malinaw na sinabi ni Tisoy na dapat ipalaglag ni Bubbles ang bata, ipinahayag ang kanyang kawalan ng kagustuhan na magpakasal at tanggapin ang responsibilidad ng pagiging magulang. Ngunit may ibang pananaw si Bubbles. Matapos ang maraming taon ng pagnanais na magkaanak, napagpasyahan niyang ituloy ang pagbubuntis. Nang tanggihan niya ang pakiusap ni Tisoy na magpalaglag, sinabi ni Tisoy na kung hindi siya susunod, tapos na ang kanilang koneksyon.
Umalis si Tisoy sa hotel, iniwan si Bubbles na nag-iisa, na nagsisilbing hudyat ng pagtatapos ng kanilang relasyon at anumang pagkikita pa sa hinaharap. Nabalot si Bubbles ng pagsisisi nang mapagtanto niyang ang pag-iwan sa kanyang asawa ay maaaring isang malaking pagkakamali. Ang ideya ng pagbabalik kay Wendell ay nagsimulang lumutang sa kanyang isipan, ngunit may isang mahalagang problema na pumipigil sa kanya, ang pagharap kay Wendell at ang pagsisiwalat ng totoong ama ng kanyang dinadala. Sa kabila ng kanyang kagustuhang bumalik sa kanilang tahanan, alam ni Bubbles na napakahirap ng sitwasyon na kanyang kinakaharap. Ang panloob na laban sa pagitan ng kagustuhang bumalik sa kanyang asawa at takot sa mga maaaring maging resulta ng kanyang mga aksyon ay nag-iwan kay Bubbles sa estado ng emosyonal na pagkabalisa. Sa kabutihang palad, isang liham mula kay Wendell ang dumating ilang araw pagkatapos, hinihimok si Bubbles na bumalik sa kanilang tahanan. Pinalakas ng galaw na ito, napagpasyahan ni Bubbles na harapin ang kanyang asawa at aminin ang kanyang pagtataksil kay Tisoy at ang pagbubuntis. Nang bumisita si Wendell sa kanya sa hotel, buong tapang na ipinahayag ni Bubbles ang katotohanan, isinisiwalat ang kanyang pagtataksil at ang pagdating ng isang bata kay Tisoy. Ang reaksyon ni Wendell ay isang halo ng pagkawasak at pagpapatawad. Sa kabila ng sakit ng pagtataksil, nanaig ang pagmamahal niya kay Bubbles, at nahanap niya sa sarili ang kakayahang patawarin ito. Subalit, nagkaroon ng hindi inaasahang pagliko nang ipagtapat ni Wendell kay Bubbles ang kanyang tunay na kasarian. Siya ay naaakit sa mga kapwa lalaki. Ang pag-amin na ito ay nagdagdag ng bagong komplikasyon sa kanilang relasyon, ngunit nanatili ang pagmamahal ni Wendell kay Bubbles, at determinado siyang harapin ang bagong kabanatang ito kasama siya. Lumipas ang ilang buwan, at nagsilang si Bubble ng isang gwapo na batang lalaki, nagdala ng kasiyahan sa kanilang buhay at sa kanilang pagsasama. Kasama ang kanilang bagong silang na anak, natagpuan ni Bubbles at Wendell ang kaligayahan at kasiyahan, pinahahalagahan ang pamilyang kanilang nabuo. Para kay Bubbles, natupad ng pagdating ng kanilang anak ang kanyang matagal ng pangarap na maging isang ina, isang bagay na hindi kayang ibigay ni Wendell noon. Habang yakap nila ang kanilang bagong papel bilang mga magulang, nagwakas ang kwento, na sina Bubbles at Wendell ay nagsisimula muli sa isang paglalakbay ng pagmamahal, pagiging magulang, at bagong kasiyahan. Nagpapasalamat sa mga biyayang natanggap nila sa kabila ng mga hamong kanilang hinarap sa daan.